Ang mga pag-asa ay may epekto sa iyo. Ang isang salungatan ay humahantong sa isa pang salungatan hanggang sa napagtanto mong bitawan ang iyong pananaw ay kinakailangan. Ang mga pagkakaiba ay sinadya na mangyari dahil sila ay gumagawa ng kakaiba sa lahat. Yakapin ang bawat maliit na sandali na iniaalok ng buhay, panlabas at panloob. Ang pag-vibrate sa isang minamahal na batay sa kapaligiran ay kahanga-hanga at maganda. Kapag ang isang sitwasyon sa buhay ay hindi kasiya siya, maaari kang makaramdam ng pag-aalala, takot, pagkabalisa, kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Ito lang ang hitsura na iyong reaksyon. Kung titingnan mo ang ilalim nito upang maunawaan ang katotohanan, mayroong isang magaan na aspeto mula sa bagay na ito. Bukod, ang pagharap sa hamon sa positibong paraan ay kapaki-pakinabang para sa iyo na matuto at umunlad. Ang taong mahalaga sa iyo o hinahamak mo ang higit na nagpapabago sa iyo. Para sa mabuti o masama, ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo yakapin ang paglalakbay ng relasyon na ito. Mahalaga. Mula sa dinama ka ng relasyon, huwag matakot sa kadiliman. Ang isa o higit pang mga aralin sa kaluluwa ay kailangang matutunan dahil sa nakaraang buhay na karma. Sa liwanag na aspeto, ang epekto ng kadiliman ay maaaring hamina mula sa pagpapagaling ng kaluluwa, upang bumuo ng isang mas mahusay na panloob na sarili. Pagbabago ang kailangan mo ngayon sa halip na makaalis sa dating gawi, kung saan ang iyong pagpapalaki ay matatag na hinubog ang iyong ekspresyon. Ang pagmumuni-muni sa iyong mga nakaraan ay maaaring maglabas ng iyong katotohanan upang suriin kung paano ka dapat magbago. Ang positibong pagbabago ay tungkol sa pag-alis ng mga attachment tulad ng kondisyonal na pag-ibig na hindi nagsisilbi sa iyong pinakamahusay na kabutihan. Panahon na upang lumampas sa iyong normal, pang-araw-araw na buhay. Magsagawa ng higit pang pakikipagsapalaran tungkol sa hindi mo kilala para mawala ang iyong pag-iisip sa kompromiso. Ang pagiging tunay na ikaw ay hindi tungkol sa pagiging kaibig-ibig ng ibang tao. Ang kailangan mong unahin ay ikaw talaga. Ano ang pinapakain mo sa iyong kaluluwa? Kung napansin mong tumataas ang iyong negatibong emosyon, nangangahulugan ito na nagsisinungaling ka sa iyong sarili kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Baguhin ang iyong direksyon sa buhay. Ang paggugol ng oras sa isang protektadong lugar, sagrado o santuaryo ay maaaring makatuklas ng pagbabagong lakas at maging ng kapayapaan. Ang pagbabago ng kapaligiran na nauugnay sa tubig o kalikasan ay maaaring mas angkop sa iyo upang ay konekta ang iyong intuwisyon. Magtiwala sa mga espiritual na palatandaan upang itulak ka ng mas malapit sa iyong mas mataas na sarili. Masyado kang nagsisikap na makahanap ng pagtanggap mula sa iyong panlabas na sarili upang pahalagahan ang iyong pag-iral. Kaya, ang mamuhay ayon sa iyong panloob na liwanag ay mahirap. Dapat mong hikayatin ang iyong sarili na magsimula sa isang paglalakbay sa kaluluwa upang mahanap kung sino ka talaga. Nangangailangan ito ng self-awareness ng buong larawan mula sa loob at labas tungkol sa kung paano nakaapekto sa iyo ang iba't ibang impluwensya sa buong buhay na ito. Lahat ng nangyari sa iyo at mangyayari sa iyo ay tutulong sa iyo sa bagay na ito. Kaya't maingat na piliin kung paano mo sila nakikita. Makinig ng mas malalim at mas malalim ang pakiramdam. Sa ilalim ng hitsura, ang mga maimpluwensyang attachment ay para sa iyo na magtrabaho sa pagpapalabas sa kanila. Ang pangako sa walang kondisyong pag-ibig ay mahirap mamuhay sa isang lipunang nag-uudyok ng mga kondisyon. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng iyong hindi natutupad na kaluluwa.
Ang iyong negativity ay umaakit ng higit sa parehong bagay. Nasa iyong pagsisikap na gisingin ang iyong sarili mula sa mga kaguluhan upang ihanay ang iyong kaluluwa sa mga magaan na aspeto na nagmumula sa walang kondisyong pag-ibig. Sa prosesong ito, mahalaga para sa iyo na matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng unconditional love at conditional love. Tandaan na ang wagas na pag-ibig ay hindi nababahiran ng anumang kondisyon. Habang tinutukoy mo ang isang kondisyonal na pag-ibig sa isang pagkakataon, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ide-condition ito. Magtiwala sa iyong intuwisyon na gagabay sa iyo. Ang mga ilusyon na filter ay nagpapasigla sa iyong isip na limitahan ang iyong kakayahang malaman ang katotohanan. Ito ang kapangyarihan ng mga nilikha ng tao na nakakaimpluwensya sa iyo mula noong pinalaki ka. Kung nagpapanatili ka ng isang neutral na pag-uugali upang obserbahan, makikita mo ang mga bahid. Ang pagsisikap ay namamalagi sa hindi kinasasangkutan ng pag-personalize. Dapat mong tanungin ang iyong intensyon sa bawat oras, ano ang pakiramdam na nag-uudyok sa iyo na kumilos o mag-react. Ang isang mas malalim na kamalayan sa sarili ay isang mahalagang papel sa pagbabago ng sarili. Mapapabuti mo lamang ang iyong kamalayan sa sarili ng paunti-unti hanggat sinasamantala mo ang mga pagkakataon na darating sa iyo nang hindi inaasahan. Sa makatuwid, dapat kang bukas sa lahat ng mga posibilidad, iwanan ang iyong paghuhusga at kilalanin ang mga hadlang bilang positibong mga aral. Iwanan ang pagtatanggol sa iyong mga komunikasyon. Sa halip, tumayo. Makinig at matuto. Humigop sa hangin ng hindi nagmamadali patungo sa hinaharap, ang kasalukuyan ay sulit na tamasahin.